Michael Malone, itinakwil si Nikola Jokic, walang duda si Shai Gilgeous-Alexander raw ang MVP. Warriors fans nagkagulo sa ginawa ni Giannis sa Bay Area. Ihahain ko ngayon ang dalawang pahayag mula kay Michael Malone ukol sa laban para sa NBA MVP ngayong taon sa pagitan ng stars ng Oklahoma City Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander at star ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Narito ang isa mula noong Marso habang si Malone ay head coach pa ng Nuggets mula sa The Athletic. Obviously, si Shai Gilgeous-Alexander ay isang mahusay na manlalaro at kung manalo siya ng kanyang unang MVP, karapat-dapat siya roon, sabi ni Malone, na tinutukoy si Jokic bilang pinakamalakas na katunggali para sa parangal, ang Thunder guard na nangunguna sa liga sa scoring. Ganito lang ang pananaw ko. Kung hindi mo alam na si Nikola ay may 3 MVP na at ipapakita ko sa iyo sa papel si Player A at Player B, yung taong nag-a-average ng triple-double, yung taong top 3 sa 3 pangunahing statistical categories, mga bagay na hindi pa nagagawa ng iba, siya ang mananalo ng MVP ng 10 beses sa 10 pagkakataon. At kung hindi kayo sang-ayon, tingin ko puro kalokohan ang sinasabi nyo. At ito naman ang sinabi ni Malone nitong Miyerkules habang nag-a-analyze ng Western Conference Finals sa court para sa ESPN. Pinatunayan ni Shai Gilgeous-Alexander kung bakit siya ang MVP. Kinuha niya ang kontrol ng laro sa second half. Ginawa niya ito sa napaka-epektibong paraan at binuhat ang kanyang koponan noong kinailangan nila siya. Ipinapakita ng 2 buwan at isang biglaang pagtanggal sa trabaho kung gaano kalaki ang maaaring magbago. Siyempre, hindi lang si Malone ang lumipat ng panig mula sa MVP debate na naging mainit sa huling bahagi ng regular season ngunit nagtapos sa halos tiyak na pananalo ni Gilgeous-Alexander. Si Gilgeous-Alexander ay favorite sa BetMGM upang manalo ng parangal bago pa magsimula ang playoffs. Anumang panig ka sa debate, hindi ito insulto kay Jokic na sabihing si Gilgeous-Alexander ang MVP, lalo na tila ito'y naging inaasahan na sa buong postseason. Si Jokic mismo ay tila hindi rin interesado sa diskurso habang hinaharap ng Nuggets ang Thunder sa nakaraang round. Tinanggal ng Nuggets si Malone, may 3 laro na lang sa regular season, ang pinakahuling mid-season firing sa kasaysayan ng NBA. Sa kabila ng biglaang pagbabago patungo sa interim coach na si David Adelman, tinalo pa rin ng Nuggets ang Los Angeles Clippers sa unang round at tinulak ang Thunder sa 7 laro bago matalo sa koponang may pinakamahusay na record sa NBA na 68-14. Si Shai Gilgeous-Alexander ang pangalawa sa liga sa free throw attempts ngayong season, sunod lang kay Giannis Antetokounmpo na naging dahilan ng batikos mula sa ilang bahagi ng NBA na tinatawag siyang free throw merchant. Isa ba si Anthony Edwards sa mga naniniwala rito? Tila naiinis siya kay Gilgeous-Alexander sa ilang pagkakataon sa unang kalahati ng Game 1 ng Western Conference Finals noong Miyerkules sa pagitan ng kanyang Minnesota Timberwolves at ng Oklahoma City Thunder ni Gilgeous-Alexander kung saan nanalo ang Thunder. Sa isang insidente, nakatanggap si Edwards ng technical foul matapos ihagis ang bola sa direksyon ng kasilanan ni Gilgeous-Alexander. Kung hindi ka pamilyar, ang free throw merchant ay tumutukoy sa isang manlalaro na nagpapakita ng eksaheradong contact para makakuha ng foul at pumunta sa free throw line. Sa unang quarter pa lang, maraming oras ang ginugol ni Gilgeous-Alexander sa linya kung saan siya ay nabigyan ng 7 attempts. Maaga sa quarter, nakakuha ng foul si Gilgeous-Alexander kay Jaden McDaniels at natapos ito na nakadapa siya sa sahig sa ilalim ng ring. Hindi ito nagustuhan ni Edwards. Nakuha ni Edwards ang bola matapos ang tawag ng referee at hinagis ito diretso kay Gilgeous-Alexander kung saan ito ay lumanding malapit sa kanyang kasalanan. Narito ang isa pang anggulo mula sa perspektibo ni Gilgeous-Alexander. Ang paghagis ng bola ni Edwards ay nagresulta sa isang technical foul. Sa halip na 2 free throws lang para sa personal foul, nabigyan si Gilgeous-Alexander ng 3 free throw dahil sa technical ni Edwards. Muntik na ring makakuha ng isa pang technical si Edwards sa second quarter sa isa pang pagkakataon kung saan nakadapa na naman si Gilgeous-Alexander sa sahig. Sa kabutihang palad para kay Edwards, personal foul lamang ang naitawag at hindi siya na-eject. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, malamang naaalis si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks ngayong summer. Matapos ang nakakahiya nilang pagkatalo sa unang round ng playoffs, isang ulat ang nagsabing iniisip na ni Giannis ang pag-alis sa Milwaukee sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera. Matapos lumabas ang ulat na ito,
Unang nakita si Giannis sa isang party ni Stephen Curry at pagkatapos ay sa isang event ng Google sa San Francisco. Ayon sa tagaloob ng Warriors na si Logan Murdock ngayong linggo, interesado umano si Giannis sa ideya ng pakikipagtambalan kay Stephen Curry, ngunit sinabi rin niya na wala raw sapat na assets ang Warriors upang makuha siya. Ngayon, matapos makita si Giannis sa isang event at mabasa ang sinabi ni Murdock, umaasa na rin ang mga tagahanga ng Warriors na malapit na ang kanyang paglipat sa Golden State. Nagpost sila sa social media at ipinahayag ang kanilang pananaw matapos makita ang superstar ng Bucks sa San Francisco. Magiging Warrior siya at mananatili sina Steph at Jimmy Wow. Makukuha rin natin si D. White, pahayag ng isang tagahanga ng Warriors sa X. Maliban kay Antetokounmpo, lumilitaw rin si Derek White bilang isa sa mga pinakamalakas na kandidato na posibleng mapasama sa Warriors sa pamamagitan ng trade. Ang lineup sa Bay Area sa susunod na season: PG, Stephen Curry, SG, Draymond Green, SF, Jimmy Butler, PF, Giannis Antetokounmpo, center, Quinten Post, Scenes. Sulat ng isang tagahanga ng Warriors na excited sa potensyal na panimulang lineup ng Golden State kung sakaling sumali si Giannis nang hindi isinasakripisyo si Draymond Green. Itong lalaking ito sinusubukan na niyang masanay sa Bay Area. Magiging Warrior na si Giannis, dobong sulat ng isang optimistikong tagahanga ng NBA na naniniwalang posibleng sumama si Giannis sa Warriors. Si Kuminga ay basura, sulat ng isang NBA fan na nagpapaalala sa mga tagahanga ng Warriors na wala silang sapat na asset para maisakatuparan ang trade para kay Giannis. At kahit isa lamang itong pag-asa, hindi natin alam ang mga nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Tulad ng sinabi ng insider ng Warriors na si Logan Murdock, tila interesado si Giannis sa ideya ng pakikipaglaro kay Curry. Ano ba ang tingin ni Giannis Antetokounmpo kay Stephen Curry? Kamakailan lang, nag-host si Giannis ng isang mahabang Q&A session sa X kung saan sinagot niya ang iba't ibang katanungan tungkol sa NBA sa gitna ng mga malalakas na bulong-bulungan ukol sa kanyang posibleng pag-trade. Sa kanyang mga sagot, ipinakita niya ang kanyang matinding respeto kay Curry. Tinawag niya si Curry bilang greatest shooter of all time at inilista rin siya bilang isa sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng laro, katulad ni na Magic Johnson at Isaiah Thomas. Magiging interesante kung magagawa nga ni Giannis ang mga kinakailangang hakbang para maisakatuparan ang isang deal. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still